Lumamang na si Senador Bongbong Marcos sa ikalawang araw ng canvassing sa Kongreso. Ang mga binilang po na boto kasi kahapon ay galing sa tinatawag na Solid North. Pero nananatili pa ring dikit ang laban sa pagka-vice-presidente. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Sa ikalawang araw ng canvassing ng boto sa pagka-vice-presidente, nanguna si Senador Bongbong Marcos. Umabot na higit 80,000 boto ang lamang niya sa maigpit na katunggaling si Congresswoman Leni Robredo. Bago ito, ilang beses ding nagbanggaan ang kampo ng dalawa, partikular sa discrepancy na nakita sa Certificate of Canvass mula Antique. Kinestyon kasi ito ng kampo ni Marcos. Paliwanag naman ang kampo ni Robredo. There is not really a discrepancy dahil lang ho nagkaroon ng special election. Walang pagkakamali. Tamang-tama po ang resulta ng halalan sa province of Antique. Attorney Macalintal is not the COMELEC. He has no right to explain. Number two, he admitted there is minor discrepancy. Still there is discrepancy. So in the presence of discrepancy, we ask for deferment or suspension of canvass. Sa pagka-presidente naman nananatiling lamang si Mayor Rodrigo Duterte. Pero dahil dikdikan ang laban sa pagka-bise, humilit ang kampo ni Duterte na unahin ang iproklama ang alkalde. Hanggat kasi hindi natatapos yung canvassing, hinto yung proclamation. So kailangan matapos na yung pagdating doon sa portion ng kay Duterte in relation doon sa apat, para yung dalawa, kung maglalabanan man sila, di sila na maglabanan. Una na isinantabi ng National Board of Canvassers ang panukala na magkaroon na lang ng magkahiwalay na proklamasyon. Sa takbo ngayon ng bilangan, baka matapos na ito sa Lunes at makapagproklama na sa Martes. Dumating naman kahapon para magpaliwanag ang Provincial Board of Canvassers ng mga lugar na nakitaan ng discrepancy ang COCs, partikular ang Laguna, Ilocos Sur at Davao del Norte. Sa Ilocos Sur, magkaiba raw ang bilang ng boto na naipadala sa unang electronically transmitted result dahil hindi na isama ang municipality ng San Ildefonso, kaya inulit ang pagpapadala. Ganito rin ang nangyari sa Davao del Norte. Matapos ang paliwanag, naisama na sa bilangan ang mga nasabing lugar. Pero may apat na COCs na naman ang nakitaan ng discrepancy tulad ng Iloilo City. There appears to be no copy of certificate of canvass in these two ballot boxes, Your Honor. In the meantime, we will suspend the canvassing of Iloilo City. Napansin naman ang kampo ni Marcos na marami sa mga na-canvas na COCs ang undervote sa posisyon ng vice-presidente. Sagot ng kampo ni Robredo. Hindi ko nga malaman bakit pinag-iinitan yung undervotes na yan. Samantalang matagal na yan kahit na noong 2004 elections, marami ring undervotes. So, ang ibig sabihin, marami talaga ang nag-a-abstain, ang hindi bumoboto sa isang posisyon. Kaya ayan ay hindi bawal. Sa kabuuan, nasa 113 na mula sa 165 COCs ang nabibilang. Magpapatuloy ang canvassing mamaya. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.